Nako mga kaubayan, mafia style. Driver kumanta na, sindikato. Nako po. Ala ex-DPWH Secretary Bunuan, susunod na. Nako, yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon mga kaubayan. So yan mga kabayan, bago po natin i-play itong video na ito, no, itong pag-amin at pagkanta ng driver, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat. At eto na nga, bigyan po natin ng reaksyon sabi po ng driver dito ni Cabral, no, hindi ko alam na ganun ang mangyayari. Aba, hindi niya raw alam na ganun po ang mangyayari. Ito, pakinggan nga po natin kung kapani-paniwala ba ang kanyang mga sasabihin. Dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko, wala na po dito. Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang Wala naman po siyang kinukwento sa akin na ano. Kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Pagbalik ko. So yan mga kabayan, binalikan niyo po, no, si Yusek Cabral 1 hour after, no? Aba, ang tagal naman, saan ka po pumunta, sir? Nagtatanong lang, di ba? Baka kasi meron mga anggulo na, di ba, pwedeng kapulutan ng mga clue, di ba? But I'm not saying na, di ba, may alam siya sa mga posibleng mangyari kasi hindi niya nga rin alam po mga kabayan, no? Marami pong nagsasabi mga karibin natin na naglilinis na po sila. Ayan na. Naglilinis na po sila ng kanilang mga kasamahan. Kasamahan ba? Kasi sabi ni Congressman Leviste, no, ang pinakamaraming alam sa flood control scam, ang pinakamaraming file of information ay si Yusek Cabral mga kababayan. Diba? Parang, may something po dito sa pagkaano ni Yusek Cabral no, sa disgrasyang ito, no, na nangyari sa kanyang buhay. Anyway, sabi naman po dito ni Attorney Harry Roque mga kababayan, no, mafia style, no, Roque question pagkasawi ni Cabral, ikatlong pagkamatay sa flood control issue. Ayan mafia style daw. Nagpahayag ng pangamba si dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque matapos banggitin na si Yusek Cabral na ang ikatlong individual na pumana mula nang sumiklab ang issue ng flood control scam. Ayon kay Roque mga kababayan, may nauna na ring mga engineer, yung nagbigti, isa rin yun no? May nauna na ring mga engineer mula sa Ilocos Norte at Sorsogon na nasawi. Dahilan para itanong niya kung may mas malalim bang nangyayari sa likod ng mga insidente. Yusek Cabral is third to have died since the flood scam. There two were engineers from Ilocos Norte and Sorsogon. Mafia style. Nagtatanong rin po si Attorney Roque kung mafia style na ba ito. Ito po yung mga style mga kaubayan na kumbaga hindi kaaya-ayang style mga karibin natin. Pero you know what, malaking kawalan din para sa ating taong bayan itong si Yusek Cabral Kasi siya sana ang magiging susi. Although nandyan pa si sino ito? Si Saldico, di ba? Nandyan pa po si Saldico. Kaya pala, eto bigla ko lang pong naisip, kaya pala gustong-gusto nilang pauwiin dito si Saldico. Di ba? Umuwi ka na, dito ka magdadaldal. Nako po. Delikado ka, sinasabi ko na sa iyo. Saldico, delikado ka. Huwag ka munang umuwi. Baka madisgrasya ka rin pa. papuntang Senado. Diyos ko po. Sabi nga po ng iba
Pag pinauwi daw itong si Saldico, baka magkaroon tayo ng Saldico International Airport. Di ba? Well, anyway, speaking of mafia, speaking of mafia style, no, mga kabayan, nung nabubuhay pa po si Caper Silapid, no? Aba, may nabanggit po siyang sindikato. Eto, pakinggan natin to mga kabayan, ha? May sindikato pong nabanggit itong si Caper Silapid. Pakinggan po natin to. Sabihin ko sa inyo, iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Wala pa tayong sinasabing bihira yung hindi nagkakatotoo, mga kaibigan. Yan pong itong gobyerno ni Bongbong Marcos, patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato eh. Hindi nyo alam kung sino nag-aapoy. Papunta daw sa bangin, si Yussi Cabral po nahulog sa bangin, no, mga kabayan. Grabe to. Grabe yung ano, parang totoo talaga, no? Sabi nga dito, totoo talaga ang sinasabi ni Persilapid. Sa gobyerno, baka kala ninyo. Baka hindi ninyo alam. Marami kayong hindi alam kasi si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hired killer, yan na nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan. Sana nga po, no, mga kababayan, palakpakan niya po natin si late Persilapid, no? Sana nga po bumagsak na sila eh, no? Para nang matapos na itong nangyayari sa ating bansa, no? Ano po yung masasabi dyan sa naging pahayag ni late Persilapid, mga kababayan? Samantala, eto mga kababayan, Secretary Bunuan, kaya nasabi ko dito sa thumbnail natin kanina, no, na ex-DPWH Secretary Bunuan, susunod na ba? Kasi mga kababayan, ito pong balita. Former DPWH Secretary Bunuan hindi pa rin bumabalik. Sa pahayag ni BI spokesperson Dana Sandoval, sinabi niyang wala pang record na dumaan si Bunuan sa alinmang immigration counter ng bansa. Kahit pa Disyembre 17 na, no? Kahit pa December 17, 2025 ang nakasaad na return date. Ano na ngayon? 2 days delayed na, mga kababayan. Sa ilalim ng isinumiti ng kanyang abogado noong November 10. 2 days delayed na po ang si Bunuan kasi dapat noon pa daw December 17. Asikasuhin niyo po yan, baka binangungot na po yun sa ibang bansa. Hindi, kailangan po, di ba? Baka lang po binangungot sa ibang bansa at hindi pa natin alam, 2 days na pong delayed ang kanyang arrival, di ba mga kababayan? Kaya nga napatanong tayo kung susunod na ba ito eh. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan, no? Talagang pag eto talagang nagurgur din, for example lang si ex-secretary DPW Secretary Bunuan, talagang nagkakaroon po ng cleansing. Naglilinis po sila. Okay? Kapag ito rin ay nagurgur, mga kababayan, naglilinis na po sila. Samantala, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibyo natin? I-comment nyo na lang. Nako, eto naman po mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. Nag-report na naman po mga kababayan. Okay? Sige nga, subukan niya nating pakinggan ang ating reporter. Okay? President Bongbong Marcos Jr., pasok ka. Po sa inyo lahat. Meron lang po akong update tungkol sa iba't ibang kaso tungkol sa flood control na mga problema sa mga iba't ibang kontrata. Ipapabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na Ghost Flood Project sa Davao Occidental
naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot. Parang wala nang parang wala nang gamit si parang hindi nagagamit si Castro, no? Ito sa anomalya Yan, nag-loading pa mga kabayan. Anyway, sinasabi niya po dito, Sara Diskaya at siyam pa na iba. May warrant of arrest na kaugnay sa 96.5 million ghost project sa Davao Occidental. Ayon po yan kay President Bongbong Marcos Jr. No, try pa nga natin ulit. lang po akong update tungkol sa iba't ibang kaso tungkol sa flood control na mga problema sa mga iba't ibang kontrata. Ipapabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na Ghost Flood Project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila'y makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may walang opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin. At simula lang po ito at patuloy namin ito investigahan at kakasuhan lahat po. So yan mga kabayan, no? Na may kinalaman sa Medyo loading po yung pero yun nga po, no? Kakasuhan na daw at nagre-report po siya sa atin mga kabayan. Ano kaya yung, ano pa kaya ang tawag dito? Ano pa kaya ang, kasi sa waray ang tawag dyan, pulos, no? Ano kaya ang sa Tagalog? Nakakalimutan ko lang. Ano pa kaya ang, anyway, ano pong yung masasabi dito mga kami, nakalimutan na nandito na sa dila ko pero hindi ko ma-pronounce. Gamit ni Castro. Yan. Ano pa kaya ang gamit ni Castro? Okay? Sa mga nangyayari ngayon, mismo ang presidente na ang directing nagre-report, no? Malimit na po nating napapanood, no? Si President Bongbong Marcos Jr. na nagre-report mga kabayan. Wala na ba siyang tiwala kay Castro? Anyway, ano po ang inyong opinion mga karbi natin patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po.